Hello guys, nandito po tayo ngayon sa isang madilim na lugar ngayon po ay bumabagyo na po and kasi hindi po tayo makauwi dun sa bahay natin and magkukwentuhan naman po tayo about some stories na mga paranormal and sa ngayon nga po ay nakikiramdam po tayo dun sa bagyo, kung ano ang nababibes natin kasi dalawang araw na po siya na parang walang warning, parang napakatahimik and usually po kasi pag ganun na parang walang warning, parang tahimik siya, nagbabadya po yun ng hindi maganda. So yun po ang nababibes natin and para pong unti-unti po ang dating niya and parang wala po siyang warning kasi nung isang araw ay tahimik lamang po ang kapaligiran and kanina nga po ay napakainit pa ng panahon. So ngayon po ay biglang lakas po ng ulan and medyo kumulimlim po ang kalangitan and ngayon nga po ay ngayon nga po ay lumakas na po yung bagyo and it turned out po na bagyo na po talaga siya, super lakas po ng bagyo and nandito po tayo, hindi po tayo makauwi dun sa bahay natin. So, dito po tayo matutulog. Ito po ay hindi po ito tulugan, ito po ay isang madilim na lugar, And right now po, ang pag-usapan po natin ay about paranormal kasi ngayon po yung bagyo, parang may kakaiba po tayong nararamdaman. Hindi ko po alam kung ano yun, pero napakatahimik niya, parang wala po siyang warning, parang very unpredictable and hindi nga po tayo makauwi dun sa bahay natin kasi malakas na po ang ulan and may butas din po yung bahay natin doon, yung ating bahay kubo, kung kaya hindi po tayo makauwi and ang bala ko po ayusin ko yun pagkatapos na lamang po ng bagyo and yun nga pong bagyo, ang nababibes po natin ay tahimik siya, walang warning and nung nga pong isang araw ay napakatahimik and parang po nung nakaraang bagyo ay ganun din po siya, hindi rin po tayo nag-alam, nalaman ko lamang po yun dun sa mga nadidinig natin pero ano po ba ang nababibes natin dito sa bagyong ito? Kasi po ito pong bagyo ay may meron siyang kasamang hangin and ulan and kasi nagsimula po yung kanina and nung una po parang wala siyang warning so yung pong ganun parang medyo nakakatakot po siya kasi wala siyang warning and ang dalalamang niya ay kanina po lumalakas na po yung hangin at may kasama na rin pong ulan. So I bet siya na po yun and pinakikiramdaman din po natin yung bagyo nung isang araw pa. Kasi nga natatakot tayo dun sa bahay natin na wala pong gaanong tabing and yung nga pong iba nakita natin nag-evacuate na So about paranormal po, yun pa rin po, yun po ang topic natin yung tungkol sa bagyo na may nababibes tayong kakaiba kasi mag-iilang araw na siya tahimik naman siya nung isang araw so hindi po tayo nakapag-prepare and masasabi ko po na parang isa siyang dilubyo kasi parang halos wala siyang warning and nagtataka po ako nung isang araw pa to
na napakatahimik niya. And parang wala tayong nararamdaman. So, feeling ko po, dilubyo po yun. Ano? Kasi wala po siyang warning, napakatahimik. And, halos sunod-sunod na rin po yung bagyong nangyayari. So, yun po ang nakikita natin. Hindi ko po alam kung ano po ba ito, bakit sunod-sunod ang bagyo. At, usually ay napakalakas po niya. Tulad po nung nangyayari po ngayon, napakalakas po talaga. Kasi may kasama po siyang ulan. And nagkakasakit na rin po tayo kasi nung nakaraan ay may ubot sipon po tayo. Tapos kagabi po ay medyo nilalag na tayo. Ano? Yung hindi naman po lumala pero sanay po kasi tayo sa mga ganyan. Ano, kahit mabasa tayo okay lang. Pero parang feeling ko po ay may mensahe po ito. And for me po, nasasabi ko, ano po ba to? Ano masasabi ko? For me is parang isa siyang, ang masasabi ko po ay, ano po ba masasabi ko dun sa bagyo? Para po siyang, ang nakikita ko po ay isa itong parang warning, pero hindi ko masabi po kung ano ito, pero yun po ang nababibes ko, ano, na para po siyang isang dilubyo or something na hindi po maano, kasi para pong napakalakas niya. So, kasalukuyan po ay, yung bagyo po ay nandito po sa amin, ano, so hindi ko lamang po alam, pero malakas daw po. So, ang kailangan po ay magtago na po tayo. Ano, yung pong ang mga bahay ay madaling sirain ng bagyo. Tulad po ng bahay ko. So, hindi na nga po ako makauwi kasi malakas na po yung hangin at ulan. And malayo din po yung bahay ko dito sa talagang bahay namin, ano. So, ang bala ko po, matutulog tayo dun sa sasakyan namin kasi may multo po dito sa bahay namin. Hindi po ako pinapatulog. Kung kaya nga po, hindi po ako dito natutulog. Ano, kasi hindi tayo pinapatulog nung something na entity or bad elements or bad spirit na nakatira dito. So, yun po ang nangyayari. And, para po sa akin, ito pong bagyo ay masasabi ko po na yun nga po, parang isa po siyang bangungot or hindi ko po mawari kung ano ito sapagkat napakalakas po. Nadidinig ko po masyado pong malakas yung ulan and may kasama rin po siyang hangin. So, yung iba pong puno namin dito, yung binawasan na po namin yung sanga, ano. And yung nga pong malalaking puno, delikado rin pong matumba, yung mga ganyan. And dapat po aware tayo. And yung pong nangyayari sa akin, ako naman po hindi ako matatakutin, ano. Pero takot din po ako sa tubig kasi ayaw pong mabasa at ayaw rin po magkasakit. And bagay ganito po, malakas yung bagyo, kailangan po nating mag-ingat, magkaroon ng mga precautionary measures sapagkat ngayon po hindi pa rin po nagba-brown out. Ayan po, wala pa rin brown out siya. Hindi pa rin wala pa rin brown out, ano, pero I bet baka po mamaya magba-brown out na kasi malakas na po yung hindi ko po brown out na pala po. So, ayan po, brown out na. Malakas na po yung ulan. So, nag-brown out na po. So, hindi pa tayo nakapag-charge, ano. So, may generator naman po dito sa amin. Ang problema lang, hindi pa po tayo nakapag-charge. So, para po sa akin, isa po itong parang warning siya na hindi ko maintindihan. And for me, may nararamdaman po ako na kakaiba, ano, na pansarili ko lamang yon.
And nararamdaman ko rin na natatakot ako kasi parang sunod-sunod yung bugso ng bagyo, yung hangin, napakalakas. Tapos, nung nakaraan, bumaha pa. So, ang naapektuhan po yung tulad natin na medyo pangit yung bahay natin, yung lagi po tayong apektado. And yung pong nasa yung mga bahay ay di gaanong maganda, so lagi po kaming apektado kasi ganun po ang nangyayari, so ewan ko po din sa iba, pero ang importante po yung safety. And syempre po itong bagyo na ito ay may mga dalang hindi po natin mawari kung ano, pero yun po, napakahaba niya. Nagsimula siya nung isang araw pa ata parang dumidilim na nung isang araw tapos uminit ulit. So about paranormal tayo. So anything under the sun paranormal. So ano po ba yung mga paranormal pag-uusapan natin? Tulad nga po ngayon nagbabagyo, so kailangan po mag-ingat tayo. And marami rin pong siguro mga lumalabas na entity na hindi natin mawari. And nararamdaman ko po na masyadong makulimlim so kumukulimlim po yung kaulapan. Hindi ko po alam kung anong klaseng warning yon, pero kumukulimlim na parang may ibinabad siyang kung ano-ano. So yun po ang nararamdaman natin. And siguro po kailangan po tayo mag-ingat. Kailangan po natin magdasal And nagdasal nga po ako na sana, sabi ko, wag naman tumama dito yung bagyo. Buti na lamang po hindi siya ganun kalakas. Pero malakas din po siya kasi signal number 3 or 4 na yata po kami. So hindi ko lamang po alam, pero napakalakas po. And yun po, sabi ko gusto kong i-content yung bagyo kasi para maramdaman natin kung ano ba ang epekto nito. And for me, malaki po ang epekto sa akin, And dun din sa mga taong nasa paligid natin. So, malaki po ang epekto nito. And about paranormal ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa multo or sa maligno. Kasi madalas po tayo makakakita ng mga multo or maligno, pero hindi po natin pinapansin kasi tayo po ay sanay na dito kasi dahil po dun sa kakayahan natin, at tayo naman po ay hindi rin kumbaga familiar na tayo sa mga ganito. Isa pa ay sanay tayo and open din tayo sa mga ganitong possibilities. And about anything, pag-usapan natin yung about paranormal, about sa mga multo or anything, or kasi tayo madalas din makakita ng mga multo-multo. And ngayon nga po nag-brown out na. So sabi ko, wala tayong kailangan mag-charge sana tayo brown out na. Nandito pa rin po tayo sa dilim So ano ba yung mga i-share ko about mga multo or something? So siguro kahit saan po tayo pumunta ay meron mga multo, may mga entity, may mga engkanto or something. So kailangan lang po nating mag-ingat kasi hindi po natin alam kung anong may encounter natin. And dun nga po sa pag-vibes ng multo, so madali lamang po malaman yun, pero usually po ay hindi po natin maramdaman agad yan yung mga ganyang bagay. And mahirap din pong malaman minsan kung may multo, pero na lang po malalaman mo lamang po yan kung nagpaparamdam sa iyo, or yung hindi ka pinapatulog, or madalas kang binabangungot.
or may nararamdaman ka talaga sa paligid, yun po ay signs na merong multo. And yung pong tulad ko na malakas ang pakiramdam, so usually po nakakaramdam talaga tayo ng mga multo or mga entity. Kasi unang-una po, meron tayong kakayahan and bukas din yung ating third eye or mga ganong factor. And pero doon sa mga ordinary po ay hindi po sila agad-agad makakaramdam yung mga ordinaryong people. And tayo nga po dito sa Baguio may nararamdaman po tayo na something, and parang feeling ko po ay isa itong paparating na dilubyo tulad po nung nakaraan. And nagtataka rin nga po ako bakit sunod-sunod yung bagyo, and hindi ko po alam kasi masyadong tahimik yung kalangitan So wala naman tayong nararamdaman, pero may nararamdaman na po tayo nung isa pang araw na parang napakatahimik. So pag tahimik po, ibig sabihin nagbabad siya ng hindi maganda. And ang tahimik po rin ng kapaligiran, parang yung mga ibon ay nagmamigrate. Kasi may mga nakikita yung mga ibon dun sa paligid natin, dun sa tirahan natin, Ayun. Tapos napakatahimik ng kalangitan, parang masyadong tahimik. So, usually po pag tahimik, parang nag-iipon lang siya ng lakas, So, yun nga po, may dala siyang ulan at hangin. So, delikado po dun sa mga malalaking puno at yung mga ang bahay ay nasa low-lying areas, yung mga mababa ang bahay, And about anything under the sun. So, about anything paranormal, ibig sabihin po, pag nagbabagyo, kailangan tayo mag-ingat. Pag-ingatan po natin yung ating sarili. And, wala na nga pong gaanong tao dun sa dinadaanan natin. Sarado na po ang bahay and ang mga bahay. And buti na lamang po, mataas po yung lugar namin, dito sa aming lugar. And hindi po gaanong bahain, pero na lamang po yung nasa mababang lugar talaga pong binabaha. And kahit saan naman po, so kailangan po natin mag-ingat sapagkat hindi po natin alam ang pwedeng idulot nito sa atin, it's either delikado po yung malalakas na hangin or marami pang iba. Kaya nga pang ginawa ko ay dito na lamang po ako sa bahay namin kasi yun po, delikado po magbiyahe pa tayo kasi ang lakas ng and brown out na rin po. Ayan. So about anything paranormal, about anything paranormal. So, ano po ba ang mga nababibes pa natin? So, usually naman po marami tayong mga nababibes, about anything paranormal. Sa mga bahay po, halimbawa po sa mga bahay, kailangan din po nating mag-vibes. Ako naman po usually, pag sa mga bahay po, alam ko po agad kung may nakatira ditong entity kasi nararamdaman natin. Pero yung pong mga hindi bukas ang third eye or yung walang kakayahan tulad ko ay saka yung mga pakiramdamin, yung madaling makaramdam ng mga entity tulad ko, masyado akong sensitive. So, nare-detect ko po at nararamdaman ko agad, pati po yung kapaligiran, nadedetect ko rin kung ano ang mga nararamdaman o nakikita natin. So ngayon pong bagyo ay masyado siyang tahimik and nagbabadya rin po siya ng hindi maganda. Yung po ang nababibs natin kasi yung hangin po at ulan ay delikado kasi masyadong malakas. And yung pong mga walang pagkain sa bahay, so yung po kailangan po may mga pagkain tayo and kailangan po kumpleto tayo
So, hindi naman po natin ini-expect. And usually po, yung mga malapit sa sa mga mababang lugar na malapit sa baha. So, kailangan po natin mag-ingat. And everyday po, kailangan po natin mag-ingat at magdasal kasi everyday ay may mga hinaharap po tayo mga pagsubok na kailangan po ay harapin natin. So, isa na po yung mga pagsubok, yung sa pang-araw-araw na hinaharap natin. And ako naman po, buti na lamang po meron tayong kakayahan. So, hindi po yung gaanong problema, pero minsan po ay alam naman po natin na lahat po tayo ay nagkakaroon ng problem, maging ordinaryo ka mang tao, maging ikaw man ay or tulad ko, ay for me, nagkakaroon din po ako ng problem, pero at least po, care natin kung may problem man po tayo. And importante po yung marunong tayo mag-handle and tayo po ay positive na tao. Kasi ayaw ko rin po ng mga negative na mag-isip ng mga negative o kaya po yung mga taong parang walang pakiramdam or parang walang concern, So, yun po ang importante, yung be more positive and kailangan po natin ng mga positive din na tao sa paligid natin upang mamulat po tayo. Hindi po importante. Ang importante po, may mga positive na tao tayo sa kapaligiran, may mga friend tayo na maaasahan natin, hindi yung friend na pansamantala or kailangan din po meron tayong kausap na may concern din sa atin, tulad ko po, ako po ay may concern sa kapaligiran ko, pati sa mga kakilala ko or nakilala ko lamang po ito. So, importante po yung mga ganung bagay, na may concern tayo sa family natin, sa mga friends natin, and pati na rin po sa kapaligiran natin. Dapat po tayong makiramdam, So, ano po ba ang nararamdaman natin? So, ang nararamdaman ko po, malakas po yung bagyo, and tayo naman po ay hindi takot, kaya lang po ay napakalakas niya. So, delikado po ang maglabas-labas. Buti na lamang po matibay yung bahay namin. Marami po akong matatakbuhan kasi may isa pa po akong kwarto dito. And matibay naman po. And ang bala ko nga po dun sa sasakyan matulog kasi hindi po kasi ako nakakatulog dito kasi hindi tayo pinapatulog ng entity na nandito. At ang paniniwala ko po at yun din po ang tingin ko ay naandun po siya sa punong malaki dito po sa mga puno dito kasi yun po usually yun po ang mga tinitira na mga elements or maaaring mga engkanto, yung malalaking puno. So usually po yun po ang ganong case na nangyayari. And pwede rin pong spirits na masamang spirits, usually po ganon. Pwede pong isang spirit na tumira or kasi ganon po yung nangyayari Pwede pong isang spirit na usually ay hindi makamove on. So, ganun po yun. So, yung mga spirit po, pag yung hindi po sila makamove on, ayaw po nilang iwanan ng isang bahay. So, ganun po ang nangyayari na pinamamahayan ng mga spirits. So, ang ginawa po natin ay naglagay po tayo ng mga asin-asin sa mga kanto-kanto,
para po yung spirits dito ay maitaboy, ano. So, kasi po yung asin ay maalat siya. And maaaring makataboy din siya ng mga negative energy, ano. And may dala din po tayong Holy Rosary and bawang, pangontra naman sa mga engkanto or mga aswang, mga ganun po. And usually, dapat po protektado po ang bahay natin, ano. Kasi po, yun po ang importante yung bahay natin. Dapat wala po siyang multo or dapat po walang mga elements dito. Kasi paano po tayo mamumuhay sa isang bahay na alam natin na hindi naman magiging maganda. So, yun po ang importante, yung bahay po natin. Dapat po wala siyang multo, wala siyang mga masasamang elemento. Kasi po, yun po ang importante na lalong-lalo na po sa feng shui, sa pagpapalago ng kabuhayan natin. So, hindi po tayo lalago kung yung bahay po mismo natin ay puro kamalasan or puro yung pong mismo tinitirahan natin ay hindi maganda, ano. So, hindi rin po healthy yung para sa atin. So, ang importante po yung pagkakapungsoy ng bahay natin, and part na po dyan yung maitaboy na po natin yung mga bad spirits, ano. And marami pa po tayong gagawing mga precautionary measures. Kasi po yun po ang importante. Susunod po tayo sa mga pungsoy sa mga pamahiin. And marami pa pong iba. Para po maitaboy po natin yung mga negative sa paligid natin. And para po sa akin, importante po ang bahay kasi importante po walang multo, walang element sa bahay natin. So yun po ang importante. And ngayon nga po ay may nararamdaman tayong mga paranormal, ano, kasi bumabagyo na po siya and brown out na rin po. So hanggang dito na lamang po tayo, and magkita po tayo muli sa ating mga susunod na vlog dito sa Facebook, ano. And maraming salamat po dun sa mga sumusuporta natin sa atin, dun sa mga followers natin, sa mga kaibigan natin. And yun lamang po ang ibabahagi ko kasi nagbabagyo na po. And nagbabibes lamang po tayo dito po sa senaryo ng bagyo, ano, na nararamdaman po natin na malakas siya. And wala siyang warning kasi mainit naman po. Tapos biglang bago ng nagbago ng temperatura. So, yun po ang masasabi lamang po natin. And yun lamang po ang mai-share natin. And sa mga susunod ay pag-uusapan po din natin yung mga about something na mga paranormal na kailangan po nating tuklasin or itackle or yung mga experiences natin, ano.